Nakikita na, no? So yan, ang aking mensahe. So nakikita niyo na, nag-PowerPoint na ba? Ayun. Sabi diyan, faithfulness in endurance. Ano nga ba iyan? Yung faithfulness in endurance. Pero bago natin simulan ng ating mensahe, ay ating alamin anong ibig sabihin ng faithfulness and endurance. Sabi diyan, ang faithful, a credible or trustworthy person. Sabi diyan, sa iba pang mga kahulugan, being honest and true. Tayo mga Kristiyano ay kaakibat na ang salitang pagiging faithful, ano? Lalong gitna sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Na hindi mawawala ang kredibilidad natin bilang isang Kristiyano, bilang kanyang mga anak na tumatalima sa kanyang mga pinag-uutos at dapat nating gawin, ano? Or trustworthy tayong mga tao o tayong kanyang mga anak. Sabi pa diyan, loyal tayo dapat at true sa ating Panginoon Diyos o sa pagiging buhay isang Kristiyano. Faithful tayo. Ganun din kung kaakibat natin sa ating pamilya, sa ating asawa, maging faithful tayo sa ating mga anak, sa ating mga kapatiran, sa ating mga magulang, at sa anumang aspeto ng ating buhay ay maging tapat po tayo. Ano? At maging malakas ang ating pagiging makatotohanan. Bawal ang peke po dito. At saka endure. Ano nga bang endure? Endurance. Ang ibig sabihin dyan is to remain. Manatili. To be patient. Maging matiisin at continually po tayo. Ano? Sabi nga sa mga paligsahan na endurance. Yung endurance challenge, alam nyo ba yung parang natatandaan ko sa endurance is yung hahawak ka sa kotse na hindi ka kakain, hindi ka matutulog. Pag naiwan ka sa kotse nakakapit, nakahawak, ano? At hindi ka susuko. Ano, kahit ilang araw na saksihan ko yan, nag-OJT ako sa Singapore, na challenge na paghahawak sa kotse. Pag sino natirang nakahawak sa kotse, sa kanya yun. And dami, punong-puno. Nung first day pa lang, nakita ko, sabi ko, ang tataga, ang dami. Almost mga 100 hanggang may natira na isa. At naging, nagwagi siya at naging kanya yung sasakyan na yun, yung mamahaling sasakyan na yun na hinahawakan. Ano? So, sana tayo mga Kristiyano ay maging ganun din. Ano? Bakit ito naging topic ko sa gabing ito? Ito po siya. We are encouraged to endure. Lahat po tayong mga anak ng ating Panginoon Diyos, tayo mga Kristiyano ay magsilakasan, no? Maging matatag tayo. Ano? Sabi diyan, paano tayo magiging matatag? Ito po siya, number 1. Kaya nga tayo nagkakaroon ng midweek or everyday nga, nag-aaralan tayo, lalong na sa CPI, ano? Mga kapatid nating kalalakihan at mga kababaihan na nagjo-join. Ano? Nakakamiss, kapatid. Pag hindi ka dumalo, ano, kung minsan napaka-busy natin, pero pwede nating i-replay, ano, yung mga topic na yan at napapanood natin. Walang hadlang nga, sabi nga, no, hindi tayo makakamiss. At hinahanap natin to. Subukan nyo huwag kayong umatin. Talagang manghihina kayo. No? Kahit kumain ka naman, 3 times a day, kahit nagmerienda ka naman, parang kulang ang buhay mo. Kung nakagawian natin mga Kristiyano na makinig at mag-aralan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ano, we are encouraged to endure. Kaya ang bawat isa, nagsisipag sa lakasan sa pananampalataya kung nag-aaralan at nagbabasa tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Faithfulness to endurance, sabi nga dyan. Sabi dyan sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5, ating pong basahin sa wikang Tagalog. Sabi dyan, verse 1, pinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos, sabi dyan, at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Verse 2, sabi dyan, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumuwata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuod at pagtuturo. Ito ay sinabi at sinulat ni Apostol Pablo kay young Timothy, nahababatang Timoteo. Isang pagpapaalala sa kanya, upang wag niyang kaligtaan ang mga tinuro na Apostol Pablo patungkol sa pangangaral o pag-aaral ng banal na kasulatan. Sabi sa verse 6, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sarili ng mga masasamang pita. Na marahil pwedeng maligaw si
at Timoteo that time, pero pinapaalalahanan ni Apostol Pablo. Parang ganyan din sa atin sa panahon natin ngayon na magsisilabasan ang mga hindi naakmang katuruan o doktrina na mababasa natin sa banal na kasulatan. Verse 4, sabi diyan, at iiwalay sa katotohanan kanilang mga tenga at ang mga ibabaling sa katha. Verse 5, ngunit ikaw, sabi diyan, ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Na hindi lamang kay Timoteo na uukol ito, kundi dahil para din ito sa ating mga kapatid, sa ating sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Na ang ating ginagawa na paglilingkod, pananambahan, pag-aaral ng banal na salita ay ng labis na nagpapalakas sa bawat isa sa atin upang hindi tayo malinlang o hindi tayo maligaw. Napanghinayang mga kapatid, mga kaibigan, yung mga nakakilala sa ating Panginoon Diyos na umalis sa pagiging Kristiyano o sa pagiging anak ng ating Panginoon Diyos. Sayang, pero may pagkakataon naman silang bumalik. Sabi nga ni Brother Bon, yung mga nakapanghinayang, yung mga kapatiran na hindi naging matiisin, sa kanilang pananampalataya. Sayang, pero may pagkakataon bumalik, sa ating Panginoon Diyos. Sabi pa diyan, tuloy pa rin natin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, kaya nga mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamagitan ng salita o ng aming sulat. Napakaganda, ng ating nabasang yan. Sabi, mga pakatibay tayo at panghawakan natin, may pinanghahawakan tayo, assurance sa atin na hindi sinungaling o hindi makakalimutin na pangako na katulad ng hari na pag anong sinabi niya, yun ang masusunod. Wala nang makapagpipigil. Ganyan yung tinuro ni kapatid na Bon nung nakaraang linggo, na hindi makakalimutin ng ating Panginoon sa kanyang bilin. Kung ano yung sinabi niya, yun dapat ang masunod. Panghawakan natin, mag-aralan tayo. Sa pamagitan ng salita, ito na yun, yung banal na kasulatan na pinag-aaralan natin, basahin natin at pag-aralan natin. O ng mga sinulat na yan. Napakaganda nga ang pag-aaral namin ng kagabi ni kapatid na Brother Bert, na hindi lang Old Testament at New Testament ang na-preserve. Kasi kung hindi na-preserve at hindi na-discover yung mga bagay-bagay na yan, papari, paparus, yung mga ganyan, yung mga sa balat ng hayop, wala sana tayo banal na kasulatan na nababasa natin at napag-aaralan natin sa panahon na ito. Napakasipag na Apostol Pablo magsulat sa mga kapatiran, hindi lamang sa mga taga-Pilipos, hindi lamang sa mga taga-Colossians at iba pa. Patuloy siyang nagsusulat upang sa panahon natin ngayon ay may mapag-aralan tayo, may pinanghahawakan tayong pagsunod na kanyang ibinili ng ating Panginoong Diyos, na sundin, Word of God, na hindi tayo basta-basta nagtuturo ng para sa atin lamang, nung hakang-haka. Ito inspiration ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit, na yung mga taong ginamit niya na mga nagsulat ng mga kanyang banal na salita ay galing po sa kanya, hindi po galing sa tao mismo. Kumbaga para bang may nagsasalita sa kanila na ang Panginoon Diyos, ito susulatin natin to upang sundin natin ang mga bagay nito, mga aral na ito, at hindi aral ng tao lamang ito na sinulat, basta-basta. Sabi pa dyan, yung Greek word nga na work ay from the Greek word na yom. Sabi dyan, we are charged. Bakit tayo nagiging lumalakas sa pang-araw-araw natin pamumuhay? Kailangan natin i-charge. Kung yung cellphone, ito, yung cellphone natin nalolobat. Any kind na may battery, nalolobat at nangihina at namamatay. Anong gagawin natin kung namamatay ang cellphone natin? Kailangan natin i-charge. Tayo mga Kristiyano, ganyan din po. We need to charge at araw-araw nga, sabi, nagiging daily ay bago tayo. Kailangan natin i-charge ang ating mga sarili saan? Sa anong pamamaraan? The Word of God. Encourage natin ang bawat isa. Bisitahin natin ang mga kapatirang nangihina, paalalahanan sila, i-message natin, o magpadala tayo ng mga Word of God na nagpapalakas sa kanila.
Sabi nga, mas maganda ngayon bumibisita ka kaysa yung nagpapadala ka lamang ng mga bagay-bagay na tulong. Iba pa rin yung dating ng talagang face-to-face, sabi nga, no? Kaya nga, unti-unti tayong nagkakaroon ng face-to-face sa chapel, ano? Balang araw, magiging sana full na tayo at wala na yung COVID na yan at hindi na dumating yung bagong variant ulit na virus na yan, ano? Sabi, we are charged. Bakit? Sabi yan, to go, preach the good news. Yan yung kabilin-bilinan ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit sa mga apostol. Una, Matthew 28 verse 18 to 19, sa lahat ng kinapal, all, ipangaral natin ang banal na kasulatan. Ano? Sa lahat ng mga taong hindi pa nakakaalam nito, kasalanan pa natin. Kung sabi nga sa Bible, kung alam mong mabuti na hindi mo ginawa, parang kasalanan na to. Ano? How much more yung kasalanan na ginawa mo? Yung mas matindi yun. Yung alam mong mabuti at hindi mo ginawa, ay kasalanan na yun. Eto, bilin to, mission to. Sa bawat isa sa ating mga kapatid, to go, preach the good news, yung mabuting balita, yung pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan yung mabuting balita na dapat natin ipangaral sa mga taong o sa kapamilya natin, kaibigan natin, kapitbahay natin. Ano? Maganda yung ma-share natin ng mga bagay-bagay na patungkol sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. The work of evangelism is a task for all the church. Task po sa atin yan, lalong-lalong higit na sa bawat isa sa atin. Sabi pa dyan, the field or work is all the world. Hindi lang dito sa Salawag o sa Dasma o sa Imos, kundi sa buong mundo kung saan tayo maroroon. Ano? Pwede natin ipangaral yan. In season or in not season, sabi nga sa binasa natin kanina, sa kapanahunan man or sa di kapanahunan. Sabi yan, the work is our until the end of time. Tama yan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Gumawa tayo, ano? Mag-aral lang tayo, mag-encourage tayo sa bawat isa at magturo tayo sa mga tao. Next, sabi pa dyan, the work. Ano yan? To defend the faith. Bakit natin dapat i-depende ng ating pananampalataya upang tayo maging tapat at maging matibay? Sabi dyan, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, in as much as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of my grace. Kailangan i-depend natin ang ating pananampalataya. Sa panahon ngayon, hindi yung katulad ng first century Christian na pinapatay ang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos that time. Ngayon, malilin lang tayo sa pamagitan ng mga turo na hindi naayon sa banal na kasulatan. Kung hindi tayo marunong mag-aralan nito, hindi natin alam ang kanyang salita, pwede tayong maligaw. Magiging sabi natin, uy, tama sila, no? Hindi, pero yung pinag-aaralan natin, kaya tayo nag-aaralan, para tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya at alam natin yung turo, ano, na nababase sa banal na kasulatan. Sabi pa dyan, to defend the faith. Oh, teka lang, parang lumampas yata. Yan. But the other of love, sabi dyan sa Philippians chapter 1:17, but the other of love, knowing that I am set for the defense gospel. Pati din sa Apostle Pablo, ano, sa kanyang pagtuturo. Sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, kanyang dinedepensahan ng banal na kasulatan na tinuturo kahit na mawala siya sa kanyang buhay, makulong man siya, hindi siya gumagawa ng masama sa pamamagitan lamang ng pangangaral, ano, nakaturuan sa ating Panginoon Kristo. Hindi siya naghihimagod sa kanyang pagtuturo that time, na bagamat siya'y nakatanikala o siya'y nakakulong, ano, tuloy pa rin siya sa kanyang pangangaral. Napakaganda ng ginagawa ni Apostle Pablo that time. Ganun din si kapatid na John Patricio, kaya na-awardan siya, no? Yung hindi lamang dito sa labas ang kanyang tinuturuan at balang araw at makapasama din kay Brad Jun sana, no, sa prison, sa prisoner na makapagturo at makapag-share din ng message sa mga taong nakagawa ng kasalanan, nabigyan sila ng pagkakataong magbago at makilala ang ating Panginoong Diyos, ano? Lalong-lalo na yung mga yun, may pagkakataong magbago pa yung mga bagay na taong nakagawa ng kasalanan, na tayo din naman, na dati tayong makasalanan, na hindi natin na-admit na tayo malinis at nalinis tayo ng dugo ng ating Panginoong Diyos, so nakilala natin ang ating Panginoong Diyos, ano? Huwag tayong maghimagod, sabi nga, sa paggawa ng mabuti at pagtuturo. Sabi diyan, in all season, sa anumang panahon, mainit man yan, malamig man yan, katulad ng panahon natin ngayon,
tuloy tayo sa buhay natin. Sa panahon man ng pandemya, sabi nga, ipangaral natin ang banal na kasulatan. Sabi diyan, verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Huwag na tayong lumayo pa, sa katuruan ng ating Panginoon Diyos. Huwag nating dagdagan at huwag nating babawasan. Napakaganda ng sinabi ng Apostle Pablo diyan. Sabi diyan, for many are drifting. Yung nalulunod, kumbaga nawawala, Sabi diyan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 5 and 6, ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Sabi diyan, maging mapagmasid tayo, hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon Diyos, second coming. Sabi diyan, hindi tayo lumalakad sa kadiliman, kundi tayo lumalakad bilang anak ng Diyos, children, sa liwanag. At maging liwanag tayo parang kandila. Kung halimbawa patay natin ng ilaw, magsindi tayo ng kandila, ano nakikita natin doon? Di ba yung liwanag? Patayin natin yung kandila sa kadiliman. Ano makikita natin? Puro dilim. Wala tayong makikita. Pero tayong mga anak ng Diyos na nakakilala na ng sa ating Panginoon Diyos at ang nahaharap na kasumpong ng kaliwanagan, ay mag-ilaw tayo sa bawat isa. Yung ilaw na kandila na yan, at kumuha ka ng isang kandila na yung walang sindi at sindihan mo, anong mangyayari? Liliwanag yung paligid na kahit na napakadilim. At lahat ng kandila lalagyan natin ng liwanag, magliliwanag ang kapaligiran natin. Ganyan po tayo, padami ng padami. Natatalo natin yung darkness. Sabi pa nga dyan, huwag tayong matulog ng basta-basta, na hindi gumawa ng mabuti. Kasi meron tayong self-evaluation sa bawat isa sa ating mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan. Tayo nakakilala ng bawat isa sa atin. Na ang sarap magbuntong hininga sa gabi, na parang binubuhos mo yung hirap na nangyari sa buong araw. Tayo kahit maraming pagsubok at paghihirap, at nandyan pa rin tayo, patuloy pa rin tayo sa ating buhay. Sabi niya, for some pervert the gospel. Galatians chapter 1 verse 6 and 9. Alter, ano ba ibig sabihin ng pervert? Alter something from its original course, meaning or state to a distortion or corruption of what was first intended. Yung unang katuruan sa atin na tinuro sa banal na kasulatan, huwag na natin yung babaguhin. Huwag nating dapat yung palitan. Sabi pa din dyan, our enemy, the devil, is on alert always. Ang ating kalaban, 1 Peter chapter 5 verse 8, para siyang leon na magsisila ng mahakain. Nasa paligid lang natin siya. Yung enemy na yan. Huwag natin sasabihin, nasa kabilang buhay. Hindi. Andyan sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Ang kalaban natin, enemy. Sa pagiging isang Kristiyano, sabi ng iba, wala daw yung problema, walang pagsubok, walang paghihirap. Pero nagkakamali sila. Sa pagiging isang Kristiyano, nandiyan yung enemy natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Ano pa yung mga enemy natin? Minsan yung kayamanan, pera, nagiging parang Diyos na natin. Huwag natin kakalimutan yung pera, pwede natin maging instrument yan na magamit sa pag-seselbi o paninilbihan sa ating Panginoon Diyos. Tumulong sa mga nangangailangan. Sabi nga ng pag-aaralan natin, nung nakaraang kagabi, yung pagtulong nung Monday pala, pagtulong sa mga nangangailangan. Unang-una, tumulong tayo sa mga kaanib sa ating iglesia, mga kapatiran. We are encouraged to endure nga, maging matatag sila. At bago tayo tumulong sa iba, inuuna natin ang ating Panginoon Diyos. Seek ye first, sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33. At huwag nating i-prioritize sa mga bagay-bagay ng pansamantala lamang dito sa mundo. Next, be-vigilant po tayo mga kapatid, mga kaibigan. Sabi yan, tribulation. Sabi yan, a cause of great trouble or suffering. Di naman kaila sa ating mga kapatid na tayo nakakaranas ng ganyan, great trouble or suffering minsan. Maraming mga aspeto tayo sinusubukan. Physical man yan, spiritual, lalong-lalo na, emotional, relationship, at iba pa na nasusubok tayo at maging mapagpatuloy tayo.
sa ating pananampalataya. Sabi diyan, lalong-lalong higit na sa ministeryo o sa ministry natin bilang Kristiyano. Sabi diyan sa verse 8, sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako nga na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Imagine, nasa prison ang ating kapatid na Apostol Pablo. Sabi pa diyan, 2 Timothy chapter 2 verse 3, though therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Yung pinangaral ni tumatak sa akin kapatid na Arnold, yung pagiging good soldier of Jesus Christ. Magkaroon tayo ng baluti. Yung parang bulletproof na hindi tayo tatamaan basta-basta ng bala kung nakasutahin yan. Ano, yung mga pagsubok na yan, parang nagbabounce. Yung mga paghihirap na yan, kasama yan sa buhay natin. Pero may pinangahawakan niya tayo para tayo maging mapagpatuloy sa ating buhay. Yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Ano, nahihanda tayo, John chapter 14 verse 1 to 3. Ng mansion na sigit pa sa mga mansion siguro na meron tayo dito sa mundong ibabaw. Physically, ano, mansion na kakaiba na hinahanda ng ating Panginoong Diyos. What else? As individual Christian, sabi ko nga kanina, yung self-evaluation natin sa bawat isa sa atin. Ano, dapat exercise natin yung senses natin na gumawa tayo ng mabuti at iwaksi natin yung masama. Ano, maging matured Christian tayo, skilled with application na tayo, hindi na tayong gatas pa na iniinom natin, maging yung meat na matigas na kinakain natin, di ba? Hindi na tayo parang sanggol pa, maging matured Christian tayo na skilled tayo. Na marami na tayong alam, na marami tayong na sa ating buhay na magagamit natin sa panahon o sa panahon ngayon, ano? With application. All who live godly will suffer hardship. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Lahat po 'yan, sabi all. Hindi kahit mayaman ka man, kahit bata, matanda, binata, all na nabubuhay sa pagiging anak ng Diyos, godly, will suffer hardship. Kakibat na po sa atin yan. Ano, hindi mawawala yung mga pagsubok, great trouble, suffering na yan. Hindrances, yung mga pagkadapa natin, sa pag-araw-araw natin pamuhay, tumayo tayo. Huwag na yung pagkadapa natin, gagapang tayo. No? Nang gagapang, hindi. Ipakita natin, tumayo tayo, na kaya natin, kahit mahirap ang buhay, nararanasan natin yan. Hindi lang ako, hindi lang yung mga ibang kapatiran natin. Sister Tess, maraming pagsubok din yan. Ano, kaya nga nandyan siya patuloy. Nung nawala ang kanyang kabiyak, ang ating kapatid, ano, na kanyang asawa. Marami dyan, biyanan ko, yung mga ganyan, yung mga mahal natin sa buhay na nawawala, ganoon din na nakakaranas ng mga pagsubok. Nandyan ang bawat isa sa atin, we are encouraged to endure. Next, what sufferings can do? Yung sufferings na yan, anong nagagawa ng mga bagay na yan? Produces endurance. Yan nga, yung tatag, tibay natin. James chapter 1 verse 2 and 4. Alamin natin ang purpose ng pagtitiis o pagsubok. Nagiging matibay tayo or matatag. Mali yung type ko na yun. Type po, no? Basahin natin para panghawakan natin yung sinulat ni James, Apostle James. Sa chapter 1 verse 2 and 4. Ganito ang ating mababasa sa wikang Tagalog. Mga kapatid ko, ariin yung buong kagalakan kung kayo'y mga gulog sa saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan ng pagtitiis ay pagkakaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Napakaganda, no? Sa pagtitiis natin, nagiging sakdal tayo, nagiging perfect tayo. Bakit? Kung napagtatagumpayan natin yung mga pagtitiis, pagsubok na yan, nagiging, sabi nga natin, nagiging malakas tayo. Ano, produces endurance. Nagiging matatag po tayo, ano? Nasasabi natin na kaya ko nga. Kung yung mga ibang tao, sabihin natin maging success sila kahit single sila, na nabiyuda, sabi nagiging kaya nila. Why not kaya ni sis ganyan magiging matatag? Ako pa kaya na malakas at matatag. Nakikita natin yung mga iba, yung mga kulang-kulang sa parte ng katawan, ano? May nakita ko sa Facebook nga, yung isang larawan, putol yung paa pero nagbubulkanize siya.
Hindi ko lang na-post, hindi ko na-search kasi yun pero ipopost ko sana. Kaya lang wala nang time. May mga malilitong kamay, paa, nagpipinta, ang gagaling mag-paint. Doon sila may talent. Tayong mga kapatid, iba-iba yung talento natin. Yung alam natin upang maging matatag tayo sa bawat isa. Kung magaling kang manghikayat at magkumbinse at magdala ng pwedeng prospect sa ating Panginoon Diyos, ay doon ka magaling. Magaling ka sa pagtuturo, doon ka magaling. Magaling ka sa pagkanta. Katulad ng kapatid na Mario, nagtuturo sa pagkanta. Nagiging magaling ang bawat isa sa atin na kahit hindi ka gaano magaling ay natututunan mo naman. Pinag-aaralan naman yan. Basta-basta hindi ka naman isasabak dyan na hindi agad na pag-aaralan or natututunan ng mga bagay na yan. Next, ano pa? Brings perseverance. Sabi dyan, tiyaga. Perseverance. Romans chapter 5 verse 3 and 4, sabi dyan, persistence in doing something despite difficulty. Ginagawa pa rin natin ang nararapat o yung mga utos ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa, yung mga napag-aaralan natin na kahit mahirap, kinakaya natin tayong mga Kristiyano. Basahin niya natin, Romans chapter 5, verse 3 and 4. Ito po ang ating mababasa. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapaghatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. At ang katyagaan na nagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Hope. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinibigay sa atin. Napakaganda, no? Nang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans. Sabi diyan, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Nagiging nagkakaroon tayo ng pag-asa. Pagtsatsaga, hope. Nagkakaroon tayo ng hope. Sabi niya, kapighatian ay gumagawa ng katsagaan, pagtitiis. Matiisin dapat tayo mga kapatid, mga minamahong kaibigan. Next, blessed is he who suffer in Christ. Bakit tayo nagiging blessed daw pag tayo nakakaranas ng paghihirap? Dahil lamang sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. 1 Peter, basahin natin. 1 Peter chapter 4 verse 12. Ito po ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Napakaganda. Verse 14. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. New way of persecution of Christian yan. Sa panahon natin ngayon, yung mapintasan tayo sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Tapos yan, verse 16, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Napakaganda, nang naisulat dyan. Tinawag dyan na Kristiyano, mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Way of persecution of Christian. We are encouraged to endure. Sabi dyan, dapat meron tayong Christian qualities. Love, sa pamagitan ng pag-ibig. Pagbabasahin natin yung Hebrew chapter 13, patungkol ito sa pag-ibig. Magagawa natin maglingkod sa ating Panginoong Diyos, sa ating kapwa Kristiyano at sa mga tao na palibot sa atin na dahil sa pag-ibig. Dahil sa 4 letters na po yan. Yung L-O-V-E. Pag-ibig. Sa English, love. Napaka-simple na salita, pero ang lalim. Sa pagpapaliwanag nito ng sumulat ng Hebrew, chapter 13, patungkol sa love. Love ay mapagtiis. Love is, sabi nga, tinangan natin, basahin natin. Mahirap yung Hebrew chapter 13, English, wala. Parang nasira yung Bible ko Try natin Nasira yung page ng Hebrew chapter 13. Yung pala yung nawala sa aking Bible. Yung talaga personal Bible ko na punit. Basahin natin sa English. Binigay ni Brother June Patricio na Holy Bible. Alam ko binigyan din yung mga kapatid natin
Sabi niyan sa Hebrew chapter 13, keep on loving each other as brothers. Oh, napakaganda. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some people have entertained angels without knowing it. Na mag-entertain tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, pagtulong sa ating kapwa na hindi natin alam. Bahanga yung kasangkapanan ng ating Panginoon Diyos na isang tao na sinusubok tayo sa ating pananampalataya. Ano? Kaya magtulungan tayo at magmahalan tayo. Magagawa natin ang lahat-lahat. Hindi mabigat yan. Ang mga binili ng ating Panginoon Diyos na gawain sa paglilingkod sa Kanya, kung may pag-ibig tayo. Napakahirap nga, sabi ko nga sa inyo, o sabi natin na naranasan natin na napakasimpleng utos. Kung wala kang pag-ibig, anong nararamdaman mo? Napakabigat. Kung hindi mo kayang sundin o gawin yung bagay na yan. Pero kahit na malaki o malit na gawain yan, katulad ng pagtutulungan ng mga kapatid ng kababaihan na challenge sa mga kalalakihan. Sa chapel natin, nagpintura sila sa taas at nauna yung red oxide. At mga kalalakihan nag-continuous yan, pati nun sa baba, na nagagawa napakasimpleng gawaan, pero may pag-ibig ay napakabilis magawa yung mga bagay na yan. So wala pang isang araw, ay isang buong magdamag natin na gawain, natapos natin. Sabi diyan, we are encouraged to endure. Christian qualities, patient dapat tayo. Maging matiisin tayo. Sabi diyan, for a sinner to repent. Sa Luke chapter 15 verse 7, basahin natin. 15 verse 7. Sabi diyan, sinasabi, 15 verse 7. Sinasabi ko sa iyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang sisisi kaysa sa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangan magsipagsisi. Napakaganda. For a sinner to repent. Kahit isa lamang na tao sa 1,000,000 dito sa mundo, natutuwa na yung langit ng ating Panginoong Diyos. Kaysa sa 999,999 na hindi nagsisisi. Hindi natutuwa ang ating Panginoong Diyos at ang mga anghel sa langit. Sabi diyan, towards to a fellow Christian. Basahin natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 10. Ganito po ang ating mababasa. Kundi siyang nararapat sa mga babae na mga magpakabanal sa pamagitan ng mabubuting gawa. So gumawa tayo ng mabubuting gawa. Maging matyaga tayo towards sa fellow Christian o towards sa ating kapwa-tao. Towards the coming of the Lord. James chapter 5 verse 7. Magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagpaparito ng Panginoon. Narito inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Katulad ng magsasaka, sabi ko nga po, yung mga nagtatanim dyan, hindi nila tinitingnan yung hirap within 6 months. Yung pagtatanim, pag-aalaga, pagtatanggal ng mga peste, paglalagay ng abono, tinitingnan nila dyan yung maani po nila. Yung maani nila, makukuha nila sa pagtatanim nila. Hindi yung hirap ang tinignan nila dyan. Na paano magtanim, paano magpalaki ng isang palay o bigas. Katulad ng ating Panginoon Diyos. Handa siyang anihin yung mga anak niya na nagsisisunod sa kanya sa kanyang pagparito. Napakaganda ng inspiration na sinabi ni James chapter 5 verse 7. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Diyos, dapat lagi tayong matiisin na at patient po tayo sa ating pananampalataya. Kindness, sabi diyan, show kindness and receive the same. According sa Romans chapter 11 verse 22. Kung ano yung binigay mo, parang good karma, babalik sa iyo. Pakita mong mabuti ka at ipabalik din ng kapwa mo yan. Pakita mo ang pagiging isang Kristiyano sa buhay natin, makikita ng mga tao na sa paligid, gagawin din nila yan. Sasabi nila, ang ganda pa na ng buhay bilang isang Kristiyano. Para sa ating conclusion, sa pagtatapos ng aking mensahe sa gabing ito, na alam kong na pangaralan ako unang-una at kayo mga kapatid sa aking lesson, ay sabi diyan, heaven is prepared place for prepared Christian. Napakaganda ng salita na yan. Heaven, ang langit daw, ay nilalaan na lugar para sa mga prepared na Kristiyano. Tayo ba dyan mga kapatid o mga kaibigan? Sabi diyan, be faithful. Maging faithful, maging tapat tayo.
sa ating buhay, sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sabi pa diyan, sa Revelation chapter 2 verse 10, napakaganda. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. Muli, magandang gabi sa bawat isa at salamat sa pakikinig.